Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid, at sa lahat ho ng ating mga kaibigan sa iba't ibang dako ng bansa. Kayo ho ay aming binabati ng isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. At gayon din sa ating mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Kami po ay humihingi ng paumanhin sapagkat tayo ho ay hindi nakapangaral sa publiko sa dahilang napakasama ho ng panahon ngayon, makulimlim at saka medyo bibihira ho ang tao ngayon sa lugar ng Dimasalang. Kaya naman atin pong naisip na dito na lang ho tayo sa loob ng bahay mangaral at aaral ng salita ng Diyos. Kaya binabati ko po lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo sa iba't ibang dako ng bansa. At sa oras pong ito ay bago po tayo tuluyan na magpasimula, ay inaanyayahan ko po kayong lahat na tayo po ay mananalangin. Mananalangin po tayo, mga kapatid. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, mga kaibigan. O Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa oras na ito sapagkat kayo po ang Panginoon na nag-iingat sa amin. Nawa ay pagkaingatan mo po, Panginoon, ang mga tao sa lugar na ito at gayon din, Panginoon, sa lahat ng mga tao na aming mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Aming pong dinadalangin, Panginoon, na nawa ay inyo pong ingatan sila sa kanilang pamumuhay sa sanlibutan na ito. At sa aming mga kapatid sa buong bansa na dumadanas ng iba't ibang pagsubok sa aming mga buhay, kami po, Ama, ay dumadalangin. Nawa, Panginoon, ay tulungan kami na yung mga hinirang na amin mapanagumpayan ang sanlibutan na ito. Sapagkat o Diyos ay wala kaming magagawa kung wala ka. Nawa ay sa susunod na araw, aming pong dalangin, nawa inyo po kaming bigyan ng mabuting panahon nang sa gayon ay aming pong maipagpatuloy ang aming pong pangangaral ng inyong mga salita. Patnubayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu sa hapon na ito. Buksan mo nawa ang aming mga pag-iisip, aming mga puso, patungkol sa aklat ng propesiya na ipinaaninaw mo kay Juan na aming tatalakayin at kung gaano na kalapit magwawakas ang sanlibutan. Salamat po, Ama, sa pagmamahal mo at kung kami man ay nakagawa ng kasalanan, Panginoon, nawa ay mapatawad niyo po kami. Dalangin po namin si Kuya Jerry Sibilla, kanyang kalusugan, at sa lahat ng aming mga kapatid na may mga pinagdadaanan. Salamat po, Ama, sa pagmamahal mo at sa pakikinig mo sa aming mga dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, once again, mga kapatid at mga kaibigan, at bago ho tayo dumako sa ating pag-aaralan, na ito ho ay may kinalaman patungkol sa tatlong anghel, no? Or three angels message or messages, na ito ho ay ating pag-aaralan bilang part 1, no? Atin po ngayong tatalakayin kung ano ang mga mahalagang bagay na dapat nating matutunan dito, particular sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 10. Ating ngayong pag-aaralan ito sapagkat ating ngayong titingnan kung saan ito or kailan ito natupad at ang iba pang mga katuparan na binabanggit ng mga hula patungkol sa Revelation. At bago tayo dumako sa ating pag-aaral, ay nais ko po palang batiin itong ating mga kapatid na sa atin po ngayon ay nakatutok na. Una ho sa aking babatiin, walang iba kundi si Sister Princess Asitura, no? Binabati po namin kayo
At gayon din kay Danilo M. Susano. Magandang hapon po sa inyo kapatid. Siyempre po binabati ko rin po si Brother Roy Nodo Primero at sa kanyang pamilya na si Sister Carmi, sa kanyang asawa. At gayon din kay Nay Obmore, no? At kay Mika Solidom Francisco at kay kapatid na Ray Ochigi at kay Marilo Bata. At siyempre po, binabati ko rin po si kapatid na Guy Tolentino at kay Mika Solidom Francisco at kay kay Sister Yoli, no? Iscuba Mons Ortiga at kay Sister Eileen Gonzaga Mupia, no? Maraming salamat sa inyong panonood. At sa oras pong ito ay kung inyo po itong nakikita na ito ho ay kapaki-pakinabang, ay wag po kayong mahiya na ito ho ay i-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na gusto po inyong mapaabutan ng magandang balita. Siyempre po, binabati ko rin po si kapatid na Marivic Pinones, no? At gayon din sa kay Tita Mela Los Bartolome at kay Sister Agnes, kay Tita Florence, kay Tita Anueme at kay Sister Jemima, no? Evans Evangelista. At siyempre nakahabol po si kapatid na Gerel Sanidjo at kay Rosalie Porto Fa, no? At ngayon po ay dadako ho tayo sa ating pag-aaral na ito ho ay may kinalaman sa patungkol sa Revelation chapter 14, no? Particular, ito ho ay patungkol sa three angels messages or tatlong anghel. Sa una nating pag-aaral o sa part 1 ay ating ngayong aalamin kung kailan ito natupad at sa kung ano pa itong matutupad, no? Sa madaling sabi, kung sapagkat mayroon pong tatlong anghel na binabanggit dito, ating ngayong pag-aaralan kung ano ang mensahe na dala nito at pangalawa, kung kailan ito natutupad at kailan pa ito matutupad, sapagkat kung ating mapapansin mga kapatid, pasensya na ho, hindi po masyado high-tech yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat wala hong mga talata dyan na lumalabas po sa inyong screen, no? Sapagkat wala ho tayong technical at idalangin din po natin na pagkaluban tayo ng Diyos na marunong sa mga technical, no? Sapagkat kulang na lang ho yung ating technical, may mga gamit na din po tayo na ipinagkaloob ng Panginoon, subalit wala lang pong mag-assist sa atin dito. Kasama ko lang po yung aking asawa. So una po sa ating pag-aaralan, ito pong nasa Revelation chapter 14 verses 6 to 10, no? Kung ating mapapansin dito. At kung kayo po ay may mga Bible, please open your Bible and the book of Revelation chapter 14, versikulo 6 or verse 6, na ganito po ang sinasabi ng Bible. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa at angkan at bayan. Sa versikulo 7, at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal na tubig. So kung ating mapapansin sa talatang ito mga kapatid, yung salitang anghel, ating munang papansin ito sapagkat itong anghel, hindi ho ito katulad sa ating iniisip na ating napapakinggan sa iba't ibang mga mangangaral na pagka sinabing anghel, kinukonsider agad nila na may pakpak, no? So itong anghel dito, kung atin itong titingnan sa Greek word, ay salitang angelos, no? At yung angelos ay nangangahulugan ng messenger or mensahero ng Panginoon or ng Diyos. Kaya nga, itong anghel na ito mga kapatid, ang kanyang dalang ebanghelyo, ito rin po yung ebanghelyo na
sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ang magandang balita na tinutukoy dito, una, na mayroong Kristo na namatay sa atin para sa ating lahat na mga tao upang tayo ay tubusin sa ating pagkakasala. At kung ating mapapansin dito mga kapatid, bukod sa ebanghelyo mga kapatid na ito or sa ebanghelyo na dala ng anghel na ito, alam naman natin na ito ay tumutukoy or nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. May kinalaman ho dito yung patungkol sa utos, no? Patungkol sa utos ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ho ay nagkatawang tao sa sanlibutan, nagdala ng magandang balita na sa pamamagitan niya ay magkakaroon ng pag-asa ang mga tao sa kaligtasan, at ang turo ng ating Panginoong Hesus sa kapanahunan niya ay walang iba kundi tumutukoy particular sa 10 Commandments, no? Or 10 Commandments. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, ang unang anghel, sapagkat sa verse 6, ito po yung unang anghel na may dalang mabuting balita na upang ipahayag sa lupa, no? Yung mabuting balita, babalikan natin, ito ho ay yung sa pamamagitan ni Kristo na tayo ay magkakaroon ng pag-asa. Pangalawa, sa versikulo 7, may kinalaman ho dito yung kautusan. Kaya nga sabi ng mensahero or messenger or ng anghel sa versikulo 7 na sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal na tubig. So kung mapapansin natin dito, yung word na matakot kayo sa Diyos at yung salitang sambahin ninyo or magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at mga bukal ng tubig. Kaya yung word mga kapatid na sambahin lamang yung Diyos na manlalalang ay kasama po dito or mapapansin po natin dito na yung tao na pinapangaralan nito ay kaniyang pinapangaralan or kanyang ipinapaabot yung present truth, yung katotohanan ng Panginoon sa huling panahon na may kinalaman doon sa utos ng Diyos or may kinalaman ito sa utos ng Diyos. Paano natin nasabi? Sapagkat sinabi po ng talata, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa. So yung gumawa ng langit at ng lupa, ito ho ay tumutukoy sa ating manlalalang, no? O creator. Na kung alam natin or kung ating mapapansin, sa panahon ng paglalang ay doon ho ay napakahalaga ng Sabat. Napakahalaga ng kautusan na ito, particular ang Sabat. Kaya naman, kung ating mapapansin, kailan ito, or ang tanong mga kapatid, kailan ito nagsimula? Sapagkat ito ho ay hula, no? Ito po ay hula sa panahon ni Juan, na sa panahon ng pagan Rome, sapagkat siya po ay nagsusulat nito sa kapanahunan po ito ng pagan Rome. Or ang tanong mga kapatid, kailan ba ito natupad, itong unang anghel na ito, no? Sa ating pag-aaral bilang mga Seventh-day Adventist, ito ho ay natupad noon sa panahon ng tinatawag na after the Great Disappointment, no? Sa panahon or sa kapanahunan nila Sister Ellen White, na kung saan sa kapanahon nila or sa kapanahunan nila ay doon umusbong or doon na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng propetesa nating pinapaniwalaan na si Sister Ellen White ang vision at yung tinatawag na greater light or lesser light. At doon mga kapatid na naunawaan ang patungkol sa Sabat. Kaya nga kung ating papansinin yung history, no, nung pangyayari sa kapanahunan ng ating mga ninuno, na particular sila Sister Ellen White. Kasama po dito yung mga Millerites, no, noong 1844, na kung bakit hindi dumating ang Panginoon or ang Panginoong Hesukristo noong 1844, sapagkat ipinakita ng Diyos sa kay Sister White na sa panahon pala ng tinatawag na 1844, yun po ang The Great Disappointment, ay pumasok pala ang ating Panginoong Jesus doon sa Most Holy Place.
At doon mga kapatid, nag-umpisa hanggang sa nalaman nila ang patungkol sa Sabat. Sapagkat sa kapanahunan, kung ating babasahin yung The Great Controversy, no? Ang nagkikip ng Sabat ay walang iba kundi yung mga Waldenses. Yung mga Waldenses, mga kapatid, doon i-preserve sa kanila ng Panginoon yung Sabat. Kaya nga, ang Sabat, mga kapatid, mga kaibigan ko, sapagkat sa panahon ng mga martyrs na Martin Luther, the Scandinavian, mostly mga kapatid ay mga Sunday keeper. Maliban la po kay Pierre Waldes. Ito po si Pierre Waldes. Ito po yung founder or nangunguna sa tinatawag na mga Waldensians. Kaya nga tinawag na mga Waldenses. Kaya doon po kinuha yung pangalan na Waldensians or Waldenses sa pangalan na Pierre Waldes. O siya po yung nangunguna, mga kapatid. At kung titingnan natin yung history, dahil po sa pag-uusig noon ng mga papal Rome, ay sila ay nagsumasamba doon sa ilalim ng mga lupa, sa mga lungib, sa mga kuweba, para sila po ay makapaglingkod sa Diyos. At sila po ang nagkikip ng Sabat sa kapanahunan po na iyon during the Dark Ages. Now, kaya naman, ito po ay itong unang anghel, no? Babalikan natin yung unang anghel. Ito po ay natupad sa kapanahunan nila Sister White. Bagamat mga kapatid, kung atin pong mapapansin, sa talatang ito ay nangyari na, ito ang versikulo 6 hanggang 7, pero nagpapatuloy ang kanyang mensahe. Mayroon po akong ipapapansin sa inyo dito, sapagkat kung ating mapapansin sa versikulo 6 at versikulo 7, yung anghel na nagsalita, ibig sabihin yung messenger, yung kanyang mensahe ay sinabi lang niya, hindi po niya pinakailaman yung kumakalaban sa Diyos. Sapagkat, paano ko nasabi? Iba po mga kapatid, yung mensahe isa lang, no? Ang mensahe isa lang, pero yung strategy, iba yung kanilang strategy ng mga messenger. Paano ko nasabi, mga kapatid? Sapagkat dito ho sa talatang, pansinin natin, assist muna ikaw mama. Ibalik mo doon sa Pansinin natin doon sa versikulo 8. Na ang talata po ay sinasabi ng Biblia at ang iba, ang pangalawang anghel ay sumusunod na nagsasabi, naguho na ang dakilang Babilonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng pakikiapid. Pansinin natin yung salitang naguho na ang dakilang Babilonia. Pansinin natin mga kapatid, iba yung style or strategy ng anghel na ito doon sa unang anghel. Yung pangalawang anghel, iba yung kanyang strategy or kanyang style sa unang anghel. Pansinin natin yung unang anghel. Yung kanyang message, ano sabi niya? Matakot kayo sa Diyos at sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa. Pero mga kapatid, mga kaibigan, sa versikulo 8, sino ang kaniyang inatake or kanyang mini-min point dito ng messenger? Walang iba kundi yung Babilonia, dakilang Babilonia. Alam naman natin itong dakilang Babilonia, hindi ho ito tumutukoy sa bayan, ha? Sapagkat ito ho ay spiritual Babylon na kung saan ito ho yung false religion, no? Yung kumakalaban sa Diyos. Ibig sabihin, itong messenger na ito, yung kanyang strategy, yung kanyang style, iba doon sa unang anghel. Inatake niya yung false teaching. Magbibigay pa ako ng halimbawa. Parang ganito mga kapatid. Sa kapanahunan ni Dr. Jose Rizal, no? Pamilyar naman tayo kay Dr. Jose Rizal. Sa kapanahunan ni Dr. Jose Rizal, ang tao po ay kung bakit sila namulat sa katotohanan, ito ho ay dahil sa kanilang pagsabi or sa kanyang pagsabi sa mga katiwalian na ginagawa noon ng mga tao or ng mga Espanyol na sumakop sa ating bansa. Particular yung mga pari na mga hindi naman natin ibig sakta ng damdamin ng mga kaparian natin. Hindi naman lahat. Sa kapanahunan niya, marami kasing mga pari na mga iba yung mga ginagawa, no, sa kanilang pinagtuturo.
May mga tao na mga pari noon na pinagsasamantalahan yung ating mga kababaihan. Mga iba-iba po yung mga ginagawa na hindi maganda at yung mga pag-aalipin sa Pilipino. Kaya doon ang mga tao ay namulat sa kapanahunan ni Dr. Jose Rizal at nalaman yung liwanag. Ito po ay dahil sa pagsabi ng anghel, mga kapatid. Ito po yung fulfillment sa panahon natin ngayon. Paano ko nasabi, mga kapatid? Sapagkat yung pangatlong anghel, sa ating pag-aaral, ito po ay mangyayari sa panahon ng sandelo. Ito po yung tinatawag na loud cry sa sandelo. Kaya nga itong ikalawang anghel, ito po yung mga messenger sa kapanahonan natin ngayon. Kaya naman, kung ating titingnan, no? Yung pangatlong anghel. Sabi po dito, at iba pang anghel na pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumamba sa hayop at ng kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nakahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So, itong pangatlong anghel, mangyayari po ito or magaganap po ito sa tinatawag na loud cry or sandilo, no? Sa panahon ng sandelo, sapagkat kung ating titingnan yung ating chronology of last day events, no? Noong 1844 hanggang sa panahon ng sandelo, bago nag-judge na po sa atin sa mga righteous, no? Sa bayan ng Diyos, inumpisa na po yung paghatol ng sa bayan ng Diyos, sapagkat dito po una mag-uumpisa. At pagkatapos po, mga kapatid, sa sandelo, ang mangyayari ho, ang mga tao na mga bayan ng Diyos sa kanyang tatawagan na makukonvert sa pamamagitan lang ho ng Sabat, ay maliligtas sila. Sa madaling sabi at sa nakakakalungkot na istorya, no? Marami hong mga tao na kabilang sa bayan ng Diyos na hindi talaga tunay ang kanilang faith sa Panginoon, sabihin na lang natin sa Adventist, ang mawawala sa kapanahonan na iyan, no? Sapagkat yan po ay talagang napakahirap na panahon. Yan po ay talagang matinding pagsubok. Kaya sa kapanahonan na iyan, kung wala kang relasyon sa Diyos, ay matatangay ka. Kaya nga, yan po ang tinatawag na after the sandelo, ang mangyayari po ay close of provision. And then, pagtapos ng close of provision, diyan po ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot, no? Kaya nga, bago ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa particular, yung 7 last plagues, ay mayroon pong warning ang pangatlong anghel. At ito po ay mangyayari na, malapit na ho, sapagkat mayroon po tayong hinihintay na walang iba kundi yung tinatawag na sandelo, no? Na sandelo, mga kapatid. So, sa ating pag-aaral ngayon, ito po ay part 1 pa lang, bagamat pasensya na ho, hindi masyado ako nakapaghanda, ay mapapansin natin dito, una, nais ko lamang pong linawin ito, no, yung katuparan nito, na itong binabanggit sa versikulo 6 hanggang 7, ay natupad na ho ito sa panahon nila Sister Ellen White. Kung ating papansinin, 1863 hanggang sa panahon ng 19th century, hanggang sa tayo ngayon ay 2021 na, medyo malahaba na po yung panahon ano. Kaya itong second angel, yung pangalawang anghel, ito po yung sa kapanahonan natin. No? Kaya kung titingnan natin, marami pong mga ngaral ngayon. Tingnan natin yung mga sa video, sa iba't ibang mga napakaganda ng mga pangaral. Pero alam nyo ba, mga kapatid, ang issue ho ng Bible, walang iba kundi 10 Commandments. No? Paano ko masabi? Sa Old Testament, sa panahon ng Genesis, 10 Commandments ang issue. No? Paano ko nasabi, mga kapatid? Sapagkat mayroon pong lumabag. Mayroon pong pumatay si Cain, pinatay niya si Abel. Kaya nga mayroong utos na ibinigay na ang Diyos. Pangalawa, mga kapatid, dito po sa kapanahonan, sa huling panahon, sa ating panahon ngayon, ang issue ho dito, ito po yung paglabag ng Antikristo, yung pagbabago ng Antichrist sa particular sa pag-ibig sa Diyos, yung first to fourth commandments.
Ito po yung issue mga kapatid. Kaya nga, sa atin na bilang mga ngaral, ang message po ng ikalawang anghel sa huling panahon na ito ay upang ipaalam yung truth ng Diyos. Ito po yung issue ngayon kasi marami ngayong mga ngaral. Pansinin natin ha. Si Kristo lang ang ipinapangaral. Pero hindi alam kung ano ang aral na pinag-uutos ni Kristo. Tanggapin mo lang si Kristo, okay na. Katulad halimbawa sa akin sa Bible Baptist. Ang aral ho, yung pag niligtas ka na, ligtas ka na. Kaya nga yung Pastor Rian na yan, yung ating kaibigan si Pastor Rian, kung inyo pong itong papanood, pwede nyo po itong i-share na gusto ko po siyang makaharap sa isang maginoong debate, no? Patungkol po sa True Church. Wag lang ho sa One Save is Always Save sapagkat na topic naman din po niya yun. Pwede rin sa True Church at saka yung tinatawag na secret rapture. No, sabihin mo, iparating mo ito sa kanya, Pastor Rian Puentes. Katulad ko po na Bible Baptist, parehas po kami ng relihiyon. Kung papatol ho siya sa akin na kagaya ko na isang pipitsugin na miyembro ng Bible Baptist dati na na-convert sa Seventh-day Adventist. So bagat medyo malayo-layo na ho yung ating pinag-uusapan, ano. At gusto ko po na sabihin po sa inyo na ito po mga kapatid ang sa ating part 1 atin lamang pong diniscuss dito na kung saan kailan ito mangyayari, no? Una po, itong yung sinasabi, yung unang anghel, sa kapanahunan po ito ni Sister White, pero nagpapatuloy yung mensahe. Kaya yung ikalawang anghel, ito po yung sa kapanahunan natin, at yung pangatlong anghel, ito po ay sa darating na tinatawag na sandilo, no? Yung mga messenger, matatapang po ito. Hindi ho ito sila natatakot mamamatay para sa Diyos. At sinasabi po ng hula na may mga tao talaga na hindi makakaranas ng kamatayan. Kahit na ako siguro mga kapatid, kung lulubin po ng Panginoon, kung ako po ay mabubuhay pa sa tinatawag na sandelo, maaring siguro ay napakasarap, no? Napakasarap sa pakiramdam na tayo makasama dyan, no? Nangaral tayo, tapos marami po ang tumatanggap sa Diyos or marami pong tatanggap sa Diyos. Sapagkat sabi ho ng isang ating pinapaniwalaan na isang propetesa ni Sister Ellen White, araw-araw ho ay libu-libo ang tatanggap sa kapanahonan na ito. At alam nyo ba mga kapatid, ang issue ng Revelation chapter 14, no? Walang iba mga kapatid. Or sabihin na lang natin yung issue ng Ebanghelyo sa panahong ito, particular sa Revelation, ay tinatawagan lang talaga yung bayan ng Diyos. No? Para lang talaga sa bayan ng Diyos ang mensahe. Bagamat ang mensahe para sa lahat. Pero mayroon pong bayan ng Diyos sa panahong ito na sila po ang tinatawagan ng Panginoon. Kasi yung word na bayan ko, yan po ay galing sa salitang Hebrew na ame, no? Tayo naman noon, tayo po'y hintil, kasama tayo sa hintil, kahit na tayo Pilipino, hindi ho tayo kabilang sa bayan ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa atin, lo ame. Kung ating babasahin ang aklat ng Roma, kung hindi ako magkakamali, na sinabi po ni Apostol Pablo na ito po'y kanyang kinote doon sa Osea, no? Aklat sa Old Testament, sa aklat ng Osea, na ang hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko. Tayo mga kapatid, matapos natin napakinggan yung Ebanghelyo ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan, tayo ay tinataka ng banal na Espiritu bilang tanda ng pagkahirang sa atin. Ibig sabihin, tayo ay naging bayan ng Diyos. Kaya, sa katulad natin, maraming mga tao ngayon na nasa iba't ibang mga relihiyon, yung pastor namin dito sa Katayngan, siya po ay dating church pastor ng, ano yun mama? Pentecostal, no? Family of God, yung, anong tawag yan? Yung Pentecostal. Siya po yung mother church. Na-convert po siya sa True Sabbath. At sa magandang balita, yung pinakamagandang balita, 90% ng kanyang mga miyembro ay nadala niya sa Seventh-day Adventist. Marami pa po, kahit na yung pastor namin doon sa Bicol, na-convert din po siya sa baboy, no? Sa baboy, na hindi pala pagkain yung baboy. And then, ngayon, ang balita ko ngayon, ay magtatapos na bilang 4th year. Malapit na siya magtapos as a pastor. Kasi, pastor siya ng Bible Baptist.
mayroong nag-share sa kanya ng patungkol sa mga aral ng Panginoon. Nabuksan ang kanyang kaisipan kasi hindi siya close-minded. Open-minded po siya. And then, ang kanyang natanggap, iniwan niya yung kanyang mga doon. Yung mga membro niya, nagalit sa kanya. Pero nadala niya yung kanyang pamilya. At siya nagpabautismo at nag-aral muli sa paaralan natin doon sa Naga View. Kung hindi ako nagkakamali doon sa Legazpi. At ngayon, sa biyaya ng Panginoon, siya po ay mag-graduate na at bilang pastor, no? Magiging pastor na natin ngayon. Siya po ay dating Bible Baptist pastor. Marami pa pong mga pastor sa iba't ibang mga lugar, na iba't ibang mga relihiyon na tinawagan ng Panginoon dahil po sa mga messenger ng Panginoon sa huling panahon na ito. So bago tayo magtapos mga kapatid, baka mayroon po kayong mga katanungan na kaya lang natin sagutin, ay tatanggap po tayo. Pero bago tayo dumako mga kapatid, ay nais ko lamang pong batiin. Babati po tayo kay kapatid na Usting Bata Gabriel. Magandang hapon sa inyo at maraming salamat sa panonood. At gayon din kay kapatid na, nandito pala si Ate Chadron Tibochard, no? Magandang hapon po sa inyo. At kay kapatid na Jiki Abugan. At kay kapatid na Nelson Valencia, magandang hapon po sa iyo kapatid na Nelson. At siyempre po kay Aileen Gonzaga Mupia, no? Kay Sister Aileen, maraming salamat ho sa inyong pag-share ng ating mga videos. At sa ating tafan, si Tita Mela, Los Bartolome, at kay kapatid na Rigi Estacion. At siyempre po kay kapatid na Curtis Florem, at kay Calvin Montiseven, no? Montiseven. At kayon din kay Sister Losi Dungo Di Guzman, at kay Tita Rebecca Abilacusi, at kay Tita Richie Marasigan, at kayon din kay Sister Rosalie Portofa, no? At ipanalangin din ho natin mga kapatid yung aming pong kalagayan dito sa aming lugar, sapagkat palagi po umuulan dito sa amin, medyo masama po ang panahon. At mayroon po ditong marami pong cases po dito ng virus, yung bagong virus. Kaya nga 200 ang 200 yung may cases, no, yung virus dito sa amin. Kaya kahit na yung mga bata 15 to sa baba, kahit na yung anak ko nga hindi makasama, medyo nahirapan kami kasi lumipat na po kami ngayon sa aming bagong tahanan. Medyo papasok po ito, napakaputik po dyan sa daanan. At yung ating mga kapatiran doon ay medyo din kasi medyo maulan-ulan ngayon. Kaya yung kanina, nang lumabas po ako ng mga oras ng 2:00 ng hapon, tiningnan ko po yung lugar ng ating pinapangaralan, medyo may bibihira ho yung tao. Kaya sabi ko, Panginoon, ano kayang gagawin natin? Kaya dito na lang muna mga kapatid, ano? So, kung bibigyan tayo ng Diyos ng mabuting panahon, ay ating pasalamatan at ipanalangin din natin na magpatuloy-tuloy tayo sa ating katapatan sa Panginoon. Sapagkat mga kapatid, mga kaibigan, napakalapit na po maganap ang mga hula, no? Pero yung 7 last plagues, matagal pa yon. Dadaan muna tayo sa tinatawag na Sandelo, no? Sandelo. Yun yung pong ating inaabangan, mga kapatid at mga kaibigan. At siyempre po, binabati ko rin po si kapatid na Carlos Amor, Valladares. Magandang hapon sa inyo, bro. At siyempre po kay kapatid na, kay Kuya Roy Nodo Primero. Meron po siyang tanong, sabi niya dito, ask ko lang bro, tungkol sa mga dinosaur. Bakit ginawa yun ng Panginoon? Paliwanag naman. Thanks po. Okay, so yung dinosaur mga kapatid, mga kaibigan, mayroon pong nilalang na gano'n, no? At yung ating nakikita sa mga pagsisiyasat or yung pag-aaral, mayroong mga natagpuan na mga buto ng mga malalaking mga hayop. At base din sa pagpaliwanag ng mga ating mga dalubhasa, na ito ho ay naubos sa kapanahunan sa Sodoma at Gomora, na kung saan pinaulanan ng apoy ng Diyos. Subalit, sa tanong mo na kung tungkol sa mga dinosaur, kung bakit sila ginawa ng Panginoon, ay wala po tayong specific
na binabanggit or litra per litra na binabanggit ng Bible na kung bakit sila na nilikha ng Panginoon, no? Or kung ano ang kanilang function as mga nilalang sa balat ng lupa. Wala po tayong nabasa na mga talata sa Biblia. Ang sagot ko po dito, kapatid na or Kuya Roy, ay Diyos lang po ang tanging nakakaalam, no? Sapagkat hindi naman natin masasagot ng talagang mas matibay na ebidensya sapagkat wala po tayong nabasa na talata, no? Hindi katulad sa baboy, hindi katulad sa maaso, sa kabayo, sa asno. May mga talata na mga binabanggit ng Biblia na kung bakit sila nilang ng Panginoon at word for word mismo na sa kanilang kapanahonan ginagamit ito sa pangsasakyan, pang-travel, yung asno, yung kabayo, panggera, yung aso sa tinatawag na bantay ng mga pastol according sa Ezekiel, at saka yung baboy tagakain ng ipa, no? Yung mga balat na kinainan ng tao. Yung dinosaur, wala ho tayong nabasa, no, na mga talata. Kahit na yung mga magagaling sa pag-aaral, yung kapitulo, bersikulo, at kahit na yung pag-aaral natin kila Kuya Johnson, ay wala silang makikita na talata na yung dinosaur na kung ano ang function sa kanila, no? Yun lang po ang sagot natin diyan, Kuya Roy, no? So, sabi po ni Ate Chadron, no? Tibo Chard, pasalamat na lang wala ng dinosaur, bro, kasi lilitsunin lang yan ng pastor ni Rian. Kahit po si Rian, mga kapatid, alam natin, kahit po sa kanyang marami po siyang mga sinasabi patungkol sa atin, ay hayaan na lang natin yun, mga kapatid. Pero kahit ako, gusto ko rin makaharap yan si Rian Puentes, at ako'y naglakas ng loob naman kahit na wala naman akong pinag-aralan, pero alam ko naman na higit ang karunungan ng Diyos, no? Gusto ko siyang makaharap kasi naaawa ako sa kalagayan niya. Kasi ako naman ay dating Bible Baptist, parehas po kami ng kinalalagyan, at marami po akong nakita na mga maling aral ng Bible Baptist. No, hindi ko po sinisiraan yung mga kaibigan ko at mga kasama ko dati sa Bible Baptist. Marami pong maling aral ang Bible Baptist. Isa na po dyan yung secret rapture, hindi po makakapasa sa pamantayan ng Bible. Yung one saved is always saved, hindi po makakapasa sa pamantayan ng Bible. Yung lahat ng pagkain pwede nang kainin, hindi ho makakapasa sa pamantayan ng Biblia. At yung Bible Baptist, mga kapatid, iba-iba po yung aral niyan. Kahit na ako'y makapagsasabi sapagkat dyan po ako galing. Iba-iba po yung aral ng Adventist. Wala pong talagang official stand yung Bible Baptist. Yung Bible Baptist. Wala pong official stand yan. Kaya kung mapapanood nyo naman si Pastor Rian, kung siya may mag-present ng mga kanyang mga talata, dito ay iba yung kanyang present, pag sa kabilang iba naman. Wala siyang official stand sila na mga Bible Baptist. Kaya nga, kaawa-awa na lang yung mga Bible Baptist. Pero sa akin naman, ay hindi naman sa ating balikat yung pag-convert, kundi gawain naman yan ng Panginoon. Ako'y naniniwala na darating ang panahon, baka sa punto na matupad na ang hula, basta isa si Pastor Rian na makakasama natin. Okay, panalangin lang natin. Pero gusto ko lang po itong ipaabot sa inyo, sa mga kaibigan ni Pastor Rian, na gusto ko siyang makaharap sa maginoong debate. No? Yung formal debate. Ayaw ko lang doon sa, ano bang programa yon, yung madaling yung tanong. Gusto ko sa pag-aralan natin, mas maganda doon mag-debate. No? At about sa True Church, pwede rin ako about sa secret rapture, kasi turo nila yung secret rapture, patunayan niya, kundi man ako rin magpapatunay na hindi katotohanan yung secret rapture. Mamili lang siya kung anong gusto niyang aming pag-usapan patungkol sa mga katotohanan ng Biblia. At siyempre po, binabati ko rin po si Sister Eileen, Sister Eileen Gonzaga, no? Huwag mo na sigurong sayangin ang time mo kay Puentes, bro. Close-minded po yun. Ako'y hindi, siguro pwede, pero example na lang, mga kapatid, si Brother Ronald Ubidos, ay marami doon yung mga kadibati na mga magagaling din, pero ginamit po ang ating kapatid na si Caminong
ah, na alam naman natin si Caminong ay isang talagang humble na tao at hindi siya nag-base lang sa kanyang sariling kakayanan kundi Diyos mismo ang kanyang hinahayaan na kumilos. Kaya si Brother Ronald, mga kapatid, ay isa po sa kinasangkapan si Caminong kung bakit naging Seventh-day Adventist si Brother Ronald. Kaya naman ito si Brother, I mean Pastor Rian Fuentes, baka yung mga tao na yung mga walang talagang alam. Baka yan lang ang gamitin ng Panginoon upang mag-isip-isip kasi hindi natin alam yung pag-convert ng Panginoon, no? Kasi nakita ko, nakadebate niya si Pastor, yung mga magagaling talaga. Pero no effect kay Pastor Rian. Subukan naman niya yung kagaya sa amin, yung mga pipitsugin na miyembro. Baka sakali na lang, babaka sakali na naman tayo kasi wala namang pong imposible sa Panginoon, no? At siyempre po, binabati ko rin po si Francine Tolentino. Ayan. At si Ate Chadron T. Bouchard, sabi po niya, sa Taiwan may nakita ako na napakabuhay pa, ang laki. At family niya yung ibang patay, pero sa palanggana. Yun. So, kung kayo po ay may mga tanong pa about sa yung iba namang mga tanong, baka meron tayong mga tanong na gusto nyong maano dyan, yung mga ibang tanong naman para at least ma-practice po tayo, ma-challenge po tayo sa mga ganitong bagay sapagkat ito po ay sinusubukan na naming itesting, no? Itong regalo sa atin ng Panginoon na tahanan. Maraming salamat pala yung mga nasa likod nito. Hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan. At kulang na lang po yung ating tinatawag na technical, no? Magiging admin natin na nawa ay bigyan tayo ng Panginoon na upang yung ating programa medyo maganda rin yung anong tawag dito mama? Yung yun, yung maganda naman sa tingnan, no? Yung ayan. So sabi po ni Tita Rebecca dito, yes, my nephew always preach the word of God sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Amen. Glory to God. So, at gayon din kay Melka Munjad Dular, no? Good morning, watching from Bataan. No, binabati natin yung mga kapatid natin dyan sa Bataan. At, yan. So, panalangin lang natin kahit na si Kuya Ronald, no? Ubidos, wag po nating pagsalitaan ng mga hindi magagandang mga salita patungkol dyan sa media, no? Kasi bilang tao, nasasaktin din yan. At ako rin po ay palaging akong dinadalangin itong si Kuya Ronald